Ang complete annihilation ng cursed spirits at ang pagbabalik ni Dabura sa Simuria papunta sa discontent tribe para patayin mismo ang kanilang chief. Para siya nang pumalit dito at siya nang maging leader ng lahat ng mga disconte. Dito na din natin makikita ang tunay na itsura ng kanyang kapatid na si Speho. Kung paano mapapahanga at mapapabilib ni Maru itong si Yuji dahil hindi nito akalain magagawang mapupull off talaga nitong si Maru kanyang mga sinabi. Tinigasan talaga ni Maru ang kanyang resolve. And unfortunately sa chapter na ito makikita natin kung paano mamamatay si Mahoraga pero hindi sa paraan na gusto nating mangyari. At ang nabubuong conflict sa loob ng mga Lumelians. Ang lahat ng yan at marami pang iba, tatalakay natin dito sa ating chapter spoiler para sa Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 24. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic man-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go! Sa pagsisimula ng chapter ay makikita natin na successful nga ginawa nitong si Maru. Unti-unti, natutunaw at nagdi-disintegrate ng lahat ng mga cursed spirit. Nalusaw silang lahat at nagisilang cursed energy. Ang mga cursed energy na ito ay kumalat, kaya naman hindi lamang mga Simurians ang nakapansin nito. Ang mga batang Simurians, itong si Jabaloma, kung hindi maging ang mga sorcerers sa loob ng Earth, tulad ni Mino at ng iba pa. Napansin din agad dito ni Miyaguni na napaka-peaceful naman daw nito. As if ang ginawa nilang proseso ay hindi exorcism, kung hindi, salvation. Dahil nakita nila na there is no resistance, hindi pumalagman lang mga cursed spirit. Kusa nilang tinanggap ang pagpatay sa kanilang yon. Dahil hindi naman yon ganon ka-violent. Also, as you can see here guys, pansin na pansin nyo na talagang binibigyan ni Gege Akutami ng significance itong si Miyaguni. Na para bang isang literal na importanteng karakter siya. Hindi lang natin alam kung bakit. Siguro kung magpapatuloy pang sequel na ito, may ipe-perform siya ng magandang role sa kwento. At huwag niyo kakalimutan, OP din itong si Miyaguni. Isa siyang first grade sorcerer. And who knows, maaring malakas din talaga siya. It's just that hindi siya pasok sa qualifications ng special grade dahil alam naman natin guys, para matawag ka na isang special grade, kailangan kaya mong wasakin ang isang buong country ng mag-isa. Makikita din natin dito si Yuji Itadori na talagang napakakalmado at napaka-composed na composed. Bilib na bilib at proud na proud din siya dito kay Maru. Dahil hindi niya inaasahan, nagawa at na-pull off talaga ito ni Maru. Akala niya puro pag-uusap lang gagawin nila. Na kahit napagdesisyonan na nilang gagawin nilang plano na yon, hindi niya yon basta-basta may e-execute. Pero nakita naman niya dito, unti-unti talagang nabuo nitong si Marong pinag-usapan nila. Kaya naman ayon dito kay Yuji, doon sa konting oras na nagkaroon ng conversation sa gitna nilang dalawa, tumigas daw talagang resolve nitong si Maru. After din ng prosesong ito, makikita natin dito guys ang Divine General Mahoraga. Or specifically, ang wheel na nasa ulo niya. Ang 8-handled wheel. Pero ang problema dito guys, wala na si Mahoraga. Ang wheel na lamang niyang nandito. So this should be enough confirmation na hindi na mangyayari ang Mahoraga versus Yuji Itadori. Ang rason? Tapos na ang kanilang ginawang ritual. Most likely nakalabas na ng Earth itong si Dabura at nakabalik na siya ng Simuria kaya na-cancel ito. Dahil din dito guys, sa ginawang proseso at sa changes nitong si Maru sa buong humanity, sa buong Earth, sa paggising nitong si Yuka ay napansin niya na hindi na sumasakit ang kanyang ulo. Na para bang this is an indication na after ng changes na ginawa nitong si Maru, idinamay niya na ang soul nitong si Yuka. At kinure, pinagaling niya na ang cancer nito. Kaya itong si Yuka, napangiti na lamang. Dahil kahit na walang nagsasabi sa kanya, alam niya na may nangyaring pagbabago kaya gumaling siya. Ganun din itong si Tsurugi guys. Gising ulit si Tsurugi, kahit maluba ang wound niya before, maayos na maayos ng kalagayan niya ngayon. Habang tinutulungan siya nitong si Maru at itong si Tsurugi naman, parang naiintindihan na din agad ang sitwasyon. Napakasimple lang na sinabi ni Tsurugi. Umuwi na daw sila na walang hesitation na sinagot nitong si Maru na of course, let's go home. Ngayon guys, magkakaroon ng switching of scenes at makakarating tayo ngayon dito kay Dabura. Ang ginawa ni Dabura, right after coming back sa Simuria, pinuntahan niya agad ang discontent chief. Gumugood time pa sana ang discontent chief na ito
As you can see guys sa panel, kasama niyang dalawang Simorian bodies at nagbabalak pa siguro silang magbembangan dito. Pero nagulat na lamang siya nang makita niya si Dabura. Nakabakat sa mukha ng Discontent Chief ang napakatinding takot dito kay Dabura. At first, kinabahan siya dahil baka patay nga siya nito. Kaya tinakot din niya si Dabura. Pinagbantaan niya ito na kapag lumapit si Dabura sa kanya, kapag hinawakan siya nito, mamamatay ang kanyang kapatid na si Espejo. Dahil yun ang curse na inilagay niya sa magkapatid. Pero nagulat na lamang siya nang makita niya na nandito na rin si Espejo. At inireveal na nga nitong si Espejo ang kanyang muka. Almost identical sa mukha nitong si Dabura. The only difference is feminine ang kanyang muka at para bang may kakaiba sa formation ng horns ng mga Discontent na babae kumpara sa mga lalaki. Dito ay nagulat na agad ang Discontent Chief. Of course, hindi niya ine-expect na may mahahanap na kung anumang curse tool, kung anong object ang magkapatid na ito na pipigil at ka-cancel out sa ginawa niyang curse. Kaya ngayon, wala nang pipigil kay Dabura. Dito ay agad na pinagtatadtad ni Dabura ng atake ang castle ng Discontent Chief. Winasak niya ito at saka siya bumalik sa main grounds ng mga Disconte. Gulat na gulat ang lahat ng mga Disconte dahil hindi nila alam kung anong nangyayari at bigla na lamang sumabog ang palas ng Discontent Chief. Pero dito guys, nag-appear agad itong si Dabura sa tabi nila. Kaya naman nakilala nila agad ito habang tinatawag si Dabura na Chief Dabura. Oo, parehong tawag nila guys pero napakasimple nito. Hindi si Dabura ang may pinakamataas na ranking sa kanila na possibly nagawan lang ng paraan ng Discontent Chief sa pamamagitan ng curse na inilagay niya nga sa magkapatid para mapigilan nito na maging ang may pinakamataas na ranking sa kanila. Especially since, kung titingnan natin guys, naiiba talaga ang build nitong si Dabura kumpara sa ibang mga Disconte. Literal na napakalaki niya at napakalakas din ng kanyang curse techniques. Dito ay agad na ginulat ni Dabura ang mga Disconte. Itinapon niya ang pugot na ulo ng Discontent Chief. Habang sinasabi na patay na ang kanilang chief, ngayon siya na ang kanilang leader at kailangan nilang sumunod. Pinangilabutan ng lahat ng mga Disconte. Agad silang lumuhod, agad silang nag-bow down dito kay Dabura. Dahil sino nga ba naman ang hindi? Dahil sigurado at panigurado, alam na alam nila kung gaano kalakas si Dabura. Ang unang pinag-utos ni Dabura, ang first order niya bilang ang chief ng Disconte ay ang gumawa ng maayos na libingan ni Dora na malinaw lang na nagpapakita ng kung gaano katindi niya tinetreasure si Dora. Wala lang siyang choice, kung hindi niya papatayin si Dora, mamamatay ang kanyang kapatid dahil sa curse na inilagay ng Discontent Chief. Na ngayon patay na, hindi na problema. Sinabi din niya na after nilang gumawa ng proper burial ni Dora, gagawa sila ng shrine na kung saan itatrato nila itong si Dora bilang isang heroic spirit. But after that, wala nang ibang bagay na maisip itong si Dora. Hindi niya na alam kung anong susunod na hakbang bilang ang chief, kaya sinabi niya na after nila yung gawin, magre-retire din agad siya bilang ang chief. Bahala na daw silang lahat kung anong gusto nilang gawin. Dahil first of all, wala naman daw kaalam-alam itong si Dora tungkol sa politics. Rason kung bakit, ang panik at ang takot, ang kilabot na nararamdaman ng lahat ng mga Disconte na wala at nagtawanan na lamang sila. Switching of scenes, makakarating tayo ngayon sa mga loomer na nasa loob ng Earth. At napakasimple lang nito guys, medyo mahaba lamang ito sa chapter pero to put it simply, ang pinag-uusapan nila dito ay tungkol sa cursed spirit, sa Kalians at sa kanilang mga loomer. Ayon dito kay Cross at kay Maru, after ng ginawa nilang proseso, iniscatter at ikinalat nila ang color ng soul ng mga Kalians sa iba pang mga cursed spirit. Kaya ngayon guys, ang mga cursed spirit ay naglalaman ng soul ng mga Kalians. Hindi na sila malilito, hindi na sila mahihirapan na i-distinguish kung anong Kalians at kung ano ang mga cursed spirit dahil pinaghalo nila ito. Hindi ko lang ito mako-confirm ngayon dahil spoilers pa lang ito and there could be translation errors. However, ang problema nila ngayon ay ang susunod na henerasyon. Ang susunod daw na isisilang ng mga loomer ay hindi na magkakaroon ng parehong color ng soul ng mga Kalians, which means possible na hindi ma-recognize ng mga Kalians ang susunod na mga loomer at pwedeng kainin din sila nito. Unlike nila ngayon, nare-recognize pa sila ng mga Kalians. Kaya ang tinatanong dito ni Cross at ni Maru, kapag nangyari yon, kapag sinubukang kainin ng mga Kalians ang susunod na henerasyon, anong gagawin nila?
Itatrato pa rin ba nila itong kaibigan o papatay nila ito? Ituturing ba nila itong livestock? Bago sumagot ang karamihan sa iba pang mga loomer, may iba sa kanilang nagalit kay Cross at dito kay Maru. Hindi man lamang daw sila nag-consult. Ginawa na lamang nilang napakalaking changes na yon nang hindi man lamang nagtatanong sa kahit na sino sa mga loomer. Isa daw yung napakalaking kabastusan, isang napakalaking krimen. Kaya before nila sagutin ang tanong ni Cross at ni Maru, kailangan munang pagbayaran ng dalawang itong ginawa nila. Pero sumagot agad dito si Jabba Roma habang sinasabi na in case na mangyari yon, in case na maging dangerous ang mga Kalyans para sa susunod na henerasyon, wala silang choice. Kailangan nila itong patayin. Kailangan nila itong ituring na livestock kaysa naman ang mga susunod na henerasyon ng mga loomer ang mamatay. Sinundan naman nitong si Oski. Habang sinasabi na oo, hindi naman siya nagdi-disagree. Pero ang tanong, paano nila yung gagawin? Especially since alam natin na hindi kayang patayin ng mga loomer ang mga Kalyans. At nabanggit din dito guys na currently may nakatago silang 52 na Kalyans sa loob ng kanilang mothership. Nagpatuloy ang napakatinding diskusyon at argumento sa gitna ng mga loomers na ito. Habang itong si Yuji naman, makikita natin na may pinuntahang isang warehouse. At sa loob ng warehouse na yon ay natagpuan niya si Panda. Napakatagal ng panahon guys, buhay pa rin pala itong si Panda. At nakalagay dito sa editor's note na the one in the warehouse was none other than Panda. Walang kahit na anong clue, walang kahit na anong hint kung bakit kinailangang balikan at puntahan nitong si Yuji si Panda. Na for sure I think may kinalaman nito sa ginawa nilang plano ni Maru. Especially since alam natin na kakaibang creature, kakaibang individual itong si Panda dahil isa siyang completely independent na successful na cursed corpse. Possibly kakailanganin ni Yuji itong si Panda para sa iba pang proseso, sa iba pang mekanismo na hindi niya naiintindihan sa ginawang proseso nitong si Maru. Or baka sa countermeasures para sa susunod na henerasyon in case na magkaroon nga ng cursed spirit o baka naman maubusan ng resources ang Earth. But what do you guys think? That is all for this chapter spoilers, but don't worry dahil ang mas detalyado at confirmed na mga information ay tatalakayin natin sa ating full chapter review which will be by this Saturday or Sunday. Kaya para ma-notify kayo pag-release natin ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.